Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online na palagiang nakatutok sa ating Papa Dudut Stories. Huwag kalimutan na suportahan din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Sa ating episode ngayong araw, ang pag-aasawa raw ay hindi parang mainit na kanin na kapag ikaw ay napaso ay pwede mong iluwa. Hindi ito isang simpleng bagay na madali mong maaalisan kapag ayaw mo na. Marami na tayong nakita o narinig na kwento ng mag-asawa na sa tagal ng panahon ay naghihiwalay sa napakarami at iba't ibang dahilan. Ngunit paano kung hindi pa nga kayo nagtatagal bilang mag-asawa ay nais mo nang makawala sa pangakong inyong sinumpaan na magsama sa panghabang buhay? Dear Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Maricar, 28 years old at may pinapatakbong small business. Last year ay kinasal po ako kay Paulo. Hindi niya yon totoong pangalan. Tumagal ng 7 taon ang pagiging mag-girlfriend-boyfriend namin bago kami nag-decide na lumagay na sa tahimik. Bago ko ikwento ang naging problema namin at kung ano ang kinahantungan nito, ay gusto ko munang magsimula ang aking kwento sa matamis at yon ay sa kung paano nagsimula ang aming love story. 9 years ago nang makilala ko si Paulo sa debut ng aking kaibigan. May girlfriend pa siya noon pero nang makita at makilala niya ako, ay bigla siyang nanlamig sa girlfriend niya. Gusto ko na rin siya noon, Papa Dudut, pero hindi pa pwede. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng girlfriend ay niligawan pa rin ako ni Paulo. At kahit alam ko na taken siya ay hinayaan ko siyang ligawan ako. Alam ko na hindi magandang pakinggan at hindi nakaka-proud pero sa ganoon kami nag-umpisa. Matagal bago tuluyang nakipag-break si Paulo sa girlfriend niya. Nahuli kasi siya ng girlfriend niya na nanliligaw sa akin. Inaway pa nga ako at nasabihang malandi. Ang taas pa ng tingin ko sa sarili ko noon at sinabi ko sa girlfriend ni Paulo na maganda kasi ako. Saka pakawalan na lang niya si Paulo kasi hindi na siya mahal. Pinaglaban si Paulo ng girlfriend niya pero mismong si Paulo na ang umayaw. Nagmakaawa pa yung babae sa akin na kausapin ko si Paulo na bumalik sa kanya pero hindi ko siya pinakinggan. After noon ay naging malaya na si Paulo sa panliligaw sa akin. Hindi na patago kung kami ay magkita dahil parehas na kaming single. Para hindi ako masabihang easy to get ay medyo pinatagal ko pa ang panliligaw niya sa akin. Hanggang sa sinagot ko na nga siya at naging kami na. Sa kabila ng saya ay may takot akong naramdaman, Papa Dudut. Naisip ko na paano kung mangyari rin sa amin ni Paulo yung nangyari sa ex niya. Paano kung makarma ako? Love, alam mo ba? Natatakot ako na baka magkagusto ka bigla sa iba tapos ay ipagpalit mo ko. Naglalambing kong turan kay Paulo. Ha? Bakit? Teka, iniisip mo ba na baka mangyari sa iyo nangyari sa amin ng ex ko? Ang medyo natatawa niyang tanong. Tumango akong bigla, Papa Dudut. Hindi ba may sinasabi nga sila na history repeat itself? Basta kapag may nagugustuhan ka ng iba, sabihin mo lang kaagad sa akin ha. Para ako na kaagad ang makipag-break sa'yo. Tugon ko. Paranoid ka lang, love. Hindi ko yun gagawin sa'yo. Pero promise ko sa'yo na hindi na ako magkakagusto sa iba. Ikaw na kasi ang nakikita ko na magiging ina ng mga magiging anak ko at makakasama ko hanggang sa pagtanda. Matapat na sambit ni Paulo. Pinatutuhanan ni Paulo ang sinasabi niyang yon sa akin, Papa Dudut. Sa loob ng 7 taon naming magkasintahan ay hindi siya nagkaroon ng ibang babae. Wala akong naramdaman na tumingin siya sa iba. Hindi niya ipinaramdam sa akin na may dapat akong ipagselos sa mga babaeng lumalapit sa kanya. Naging kampante ang puso ko kay Paulo. Hindi ko rin matandaan na meron kaming pinag-awayan na sobrang malala at malaki. Mga minor na away lang kagaya ng kapag late ang isa sa usapan
o kaya ay hindi magkasundo sa lugar na pupuntahan at restaurant na kakainan. Mga ganong bagay lang na sobrang daling ayusin. Sa loob din ng mga taon na yon ay hindi namin naisip na magsama sa iisang bubong o mag-live-in. Conservative kasi ang family ko at ayaw nila na magli-live-in kami ni Paulo. Kapag daw kasal na kami ay saka lamang po pwede. Sa akin ay walang problema kung hindi kami magkasama sa iisang bahay. Maganda rin kasi na may mga araw na hindi kami nagkikita para namimiss namin ni Paulo ang isa't isa. Lingid sa aking kaalaman ay may hinuhulugan ng bahay si Paulo bago pa siya nag-propose ng kasal sa akin. Wala akong kaalam-alam sa bagay na yon, Papa Dudut. Until sa birthday ng nanay ko ay nag-dinner kami sa isang restaurant. Kami-kami lang sana ang naroon pero nagsuggest si Paulo na baka pwedeng isama niya ang family niya. Wala akong ibang iniisip na dahilan ni Paulo kung hindi gusto niya na magkasama-sama ang pamilya naming dalawa. Yun pala ay magpo-propose na siya sa akin. After ng dinner ay doon na niya ako tinanong. To be honest, nape-pressure ako. Ayoko pa sanang magpakasal dahil pakiramdam ko ay hindi pa kami financially ready ni Paulo. Ngunit dahil sa ayaw kong mapahiya siya sa harapan ng family namin ay nag-yes na lamang ako. Inisip ko na lamang na mahal ko si Paulo kaya bakit patatagalin ko pa. Saka hindi porket nag-propose siya ay ikakasal na kaagad kami. Pwede pa naman kaming mag-ipon para sa aming future. Pero mali pala ako ng aking naiisip dahil dalawa na kaming na pressure dahil sa pamilya namin. Sila ang nag-uudyok na magpakasal na kami ni Paulo para makabuo ng sariling pamilya. Lalo na si Mami na gusto nang magkaroon ng apo sa akin. Matanda na raw siya at sana raw bago siya mawala ay makita niya ang anak ko kay Paulo. Kaya hindi nangyari ang gusto ko na mag-ipon muna. Medyo nainis din ako kay Paulo kasi hindi man lang siya nagparamdam sa akin na may plano pala siyang mag-propose sa akin. Alam ko na surprise ang wedding proposal pero sana ay nagpahaging siya sa akin para masabi ko sa kanya na hindi pa ako handa para sa ganung bagay. Ang pagpapakasal kasi ay isang malaking hakbang para sa magkasintahan at naniniwala ako na dapat ay parehas kayong handa sa panibagong chapter na yon ng inyong buhay. Preparation pa lamang ng kasal ay sobrang stress na ako, Papa Dudut. Madalas ay ang bilis kong mairita kahit sinasabi ng iba na isa yon sa highlight ng pagiging bride-to-be. Isang beses nga habang nagkukwenta kami ni Paulo ng gastusin para sa wedding ay hindi kami magkaintindihan kaya nagdulot yon ng kaunting pagtatalo. Mapipilitan pala tayong gastusin yung savings natin sa joint account. Hay, nakasal nga tayo pero walang matitira sa atin pagkatapos. Ang naiirita kong wika. Sa tono ng pananalita mo parang isang masamang bagay ang kasal ah. Mahinahon na sambit naman ni Paulo. Hindi naman sa ganon, Pau. Pero bakit kasi nagpapadalos-dalos ka sa pagpo-propose sa akin? Pressure tuloy tayo ng parents natin na magpakasal ka agad. To be honest hindi pa ako ready pagdating sa financial. Gusto ko pa sanang makapag-ipon. Paglalabas ko ng sama ng loob. So napipilitan ka lang na magpakasal sa akin? Nakasimangot na tanong niya. Ha? Love, hindi naman. Gusto ko magpakasal sa iyo pero sa tamang panahon. Yung handa na tayong dalawa para hindi ganito na nauubos ang savings natin. Wala pa nga tayong bahay for sure sa bahay ng parents mo tayo titira ng ilang taon ito. Paliwanag ko kay Paulo. Huwag kang mag-alala tungkol sa bahay. May bahay na tayo at may gamit na rin. Kaya kung iniisip mo na hindi ko ito pinaghandaan, nagkakamali ka. Ang naiinis na sambit ni Paulo sa akin sabay alis. Halos isang buwan na lamang bago ang wedding day namin nang nangyari yon, Papa Dudut. Talagang nagkaroon kami ng away bago kami ikasal. Sa tagal naming magkarelasyon ay yun na yata ang pinakamatindi naming away. Habang inaasikaso namin ang aming kasal ay hindi kami nag-iimikan ni Paulo. Hindi kami okay at hindi namin yon ipinapakita sa pamilya at mga kaibigan namin. Akala ng lahat ay okay kami kapag kaharap sila pero kapag nakatalikod na ay nagiging cold na ulit kami sa isa't isa.
The night before our wedding ay nagkaayos na kami. Pumunta siya sa bahay kahit may pamahiin ang matatanda na bawal makita ng groom ang bride sa gabi bago ang araw ng kasal. Nag-usap kami ni Paulo ng kaming dalawa lamang. Siya na ang nagpakumbaba na maunang mag-sorry sa akin. Parehas lang daw na mainit ang ulo namin sa araw na yon at hindi raw maganda na hindi kami okay sa mismong araw ng aming kasal. Humingi rin ako ng pasensya sa kanya, Papa Dudut. Kahit ako ay ayoko nang magkagalit kami sa simbahan habang ikinakasal. Sa mismong araw ng kasal ay parang hindi pa nakisama ang panahon. Biglang umulan ng malakas. Pinatila pa namin bago ako umalis ng bahay. Maswerte kami na walang susunod na event sa simbahan kaya walang problema kung na-delay ng kaunti ang oras ng aming pag-iisang dibdib. Nasiraan ang bridal car kaya inilipat ako sa sasakyan ng isa sa mga ninong namin. Gusto ko na sanang umatras muna sa kasal dahil pakiramdam ko ay hindi magagandang pangitain ang nangyayari sa araw na yon. Parang may pumipigil sa akin na makarating sa simbahan. Pero syempre hindi na pwede dahil planchado na ang lahat. Nakakahiya naman sa pamilya namin ni Paulo at mga bisita na nagmula pa sa malayong mga lugar. Natuloy naman ang aming kasal, Papa Dudut. Isinantabi ko muna ang mga problemang iniisip ko at nag-focus sa magical moment na yon namin ni Paulo. Hindi ko maitatanggi na sobrang saya ko ng araw na yon dahil naikasal na ako sa lalaking mahal na mahal ko. Naiyak pa nga ako sa exchange of vows naming dalawa kasi damang-dama ko ang sincerity sa bawat pangakong binitawan ni Paulo. After ng wedding reception ay dumiretso kami ni Paulo sa bahay na sinasabi niya. Kahit first time ko makapunta roon ay hindi ako masyadong nakaramdam ng excitement nang dahil sa pagod. Dati iniisip ko na magiging super romantic ang first night ng bagong kasal. Ang sa amin ni Paulo ay hindi, talagang tulog kami kaagad at hindi na nakapagpalit pa ng damit. Kinabukasan ko pa nakita ng maayos ang 2-story house namin ni Paulo at natuwa ako sa design nun. Nagpasalamat naman ako sa aking asawa para sa bahay na kinuha niya kahit na wala akong alam. Grabing pag-adjust ang ginawa namin ni Paulo sa buhay mag-asawa. Sa part ko, sanay ako na hindi nagluluto dahil si Mami ang gumagawa nun. Pero simula nang maging mag-asawa na kami ni Paulo ay gumigising na ako ng maaga para magluto ng breakfast. Parehas kasi kaming umaalis ng maaga. Ako ay sa business ko habang siya naman ay sa work niya. Tapos nagagulat pa ako nang pagising ko ay may katabi na ako sa kama. Ilang taon din kasi akong mag-isang natutulog sa kwarto ko kaya hindi ako sanay. Bukod pa sa simpleng bagay ay marami pang nagbago sa buhay ko. Dati kasi hindi ako nagbabudget ng kinikita ko dahil sarili ko lamang ang ginagastusan ko. After ng kasal ay kailangan ko nang matutong mag-budget para sa monthly bills, grocery at kung ano-ano pang bagay. Ganon pa man ay sa kabila ng napakaraming adjustment na dapat kong gawin bilang misis ay masaya ako dahil marami akong bagay na natutunan. Yun bang parang kusa akong natuto na magluto, maglaba, maglinis ng bahay, gumising ng maaga at kung ano-ano pa. Isa rin sa masarap na may asawa ay meron kaming katuwang sa lahat ng bagay. Nung hindi pa kami kasal ni Paulo ay hindi kami nakikialam sa desisyon ng isa sa isang bagay. Pero nang maging mag-asawa na kami ay kailangan ko munang ikonsulta sa kanya bago ako mag-decide. Gusto ko rin yung bago kami matulog ay personal na kaming nagkakausap at hindi na sa video ko lang. Nasasabi ko na sa kanya ng harapan ang problema ko sa aking business at kung ano ang nangyayari sa akin sa maghapon at ganon din naman siya sa akin. Sa madaling salita ay naging open kami sa isa't isa. Ang akala ko ay phased ang adjusting sa bahay ng mag-asawa pero parang mali yata ako, Papa Dudut. Feeling ko ay habang buhay akong may matutuklasan na bago sa aking asawa na ikinakagulat ko. Sa ilang buwan kami magkasama sa iisang bubong ay parang kailangan ko pa rin na mag-adjust sa panibago kong buhay. Kung noon ay pinapangarap ko na
Isang araw ay dumating yung panahon na magkakasama na talaga kami ni Paulo sa isang bahay, ay parang gusto ko nang bawiin ang pangarap na yon. Lumaki kasi ako sa isang pamilya na may kaayusan pagdating sa bahay. Pero hindi ganon si Paulo, Papa Dudut. Kapag naghubad siya ng damit kahit sobrang lapit lang ng laundry basket ay sa sahig niya pa rin iniiwan ang pinaghubaran niya. Tapos kapag maliligo siya, yung ginamit niyang tuwalya ay basa na lamang niyang iniiwanan sa ibabaw ng kama. Napakalapit ng sampayan sa balcony pero hindi pa niya maisampay para maarawan. Para kasi sa akin ay kahit na malit na bagay yon ay malaki pa rin ang magagawa nun para makabawa sa mga dapat kong gawin. Nung umpisa ay nahihiya pa akong pagsabihan siya pero kalaunan ay hindi ko na kinaya na magpigil kaya pinagsabihan ko na si Paulo. Kahit marami ako napansin sa kanya na mali ay ang tungkol sa maruming damit at tuwalya muna ang aking inopen sa kanya. Ang sabi niya ay hindi niya napapansin na nagagawa niya yon kasi nagmamadali siya o kaya naman ay pagod. Hayaan ko raw at sa susunod ay hindi na mauulit. Umasa ako na tutuparin niya ang kanyang mga sinabi. Tinupad naman niya, Papa Dudut, pero makalipas ang ilang araw ay balik ulit siya sa bagay na sanhi ng inis ko. Parang wala nang silbi ang pakikipag-usap ko sa kanya. Dahil umuulit siya sa mga gawain na yon na hindi ko gusto. Kaya imbis na sa kanya ay sa kaibigan kong babae na si Lexi ko inilalabas ang sama ng loob ko. Co-owner ko siya sa business ko, Papa Dudut. Grabe na talaga si Paulo, Lexi. Hindi ko na kinakayang ugali niya. Nung una puro magaganda ang nadidiscover ko sa kanya. Pero lately puro negative na. Totoo nga na makikilala mo ang isang tao kapag matagal mo na siyang kasama sa isang bubong. Himutok ko sa aking kaibigan. Ganyan talaga ang mga boys, Maricar. Karamihan sa kanila ay burara. Ang natatawang tugon ni Lexi. Hindi ko magets, kapag lalaki valid na maging burara, tanong ko. Hindi naman sa ganun pero siguro hindi talaga aware ang asawa mo na nagagawa niya yon kasi pagod or nagmamadali kagaya ng sinasabi mong reason niya. Pagsabihan mo na lang siya palagi, besides kasal na kayo, kaya wala ka na magagawa kundi ang pakisamahan siya. Sambit naman ni Lexi. Halos 3 buwan pa lamang kaming mag-asawa ng time na yon, Papa Dudut. Pero ang pakiramdam ko ay 3 dekada ko nang kasama si Paulo. Dahil sa stress level ko na sa kanya at sa mga bagay na hindi ko gustong ginagawa niya. Kagaya na lamang noong kahit kumain kami ay bigla siyang nagpalabas ng masamang hangin. Nakakawalang gana tuloy kumain. Tapos kapag nagalit ako ay pagtatawanan niya pa ako na parang nagbibiro ako sa aking reaksyon. Hindi naman kasi niya yon ginagawa noong boyfriend ko pa lamang siya. Neto lang na mag-asawa na kami. Isa pa sa kinakainis ko ay bigla siyang nagkakaroon ng problema sa pagtulog. Isang gabi ay nagising ako at nagulat sa lakas ng paghilik niya. Ilang gabi rin akong hindi nagkaroon ng maayos na tulog dahil doon. Sinabi ko yon kay Paulo pero ang sabi niya ay dahil sa pagod kaya raw siya biglang naghihilik. Kinukulang daw sila ng tao sa trabaho kaya kahit na hindi niya trabaho ay tinatrabaho niya minsan. Skeletal workforce daw sila dahil nga sa pandemic. Ina-expect ko na magiging masaya ako habang tumatagal kami ni Paulo bilang mag-asawa. Pero parang kabaligtaran ang nangyayari. Partida pa na ilang buwan pa lamang ang nakakalipas simula nang ikasal kami, Papa Dudut. Minsan nga ay naiisip ko na sana ay pwede kong ibalik ang panahon. Sana ay hindi ko iniisip na baka mapahiya si Paulo noong nag-propose siya sa akin sa harapan ng family namin. Sana ay hindi muna ako nag-yes. E di sana nasa bahay pa rin ako ng parents ko at walang asawang pinakikisamahan. Hindi sana ako nag-iisip kung paano ko aalisin ang mga ugali ni Paulo na hindi ko gusto. At noong ko lamang natuklasan. Isang gabi, tutulog na sana ako nang mapadaan ako sa kitchen at may nakita akong kutsara at glass bowl sa lababo. Siyempre alam kong si Paulo ang gumamit noon dahil dalawa lang kami sa bahay.
Pagod ako ng araw na yon dahil nagkaroon ng problema sa business ko kaya aminado ako na mabilis uminit ang ulo ko. Pinuntahan ko sa kwarto namin si Paulo. Naglalaro siya ng mobile game sa phone niya at kinuha ko muna ang phone niya at in-off yun. Bakit mo pinatay, love? Matatapos na yung game eh. May lungkot na saad ni Paulo. Kumain ka ng ice cream hindi ba? Sana man lang hinugasan mo yung bowl at kutsara na ginamit mo. Iipisin pa yun eh. May time ka nga para maglaro ng mobile game tapos paghuhugas ng kaunti hindi mo magawa. Ang naiinis kong turan sa aking asawa. Naku, pasensya ka na, love. Nakalimutan ko eh. O sige, bababa lang ako at huhugasan ko na. Kakamot-kamot sa ulo na sabi niya. Wag na, ako na. Nagdadabog kong sabi at bumaba ulit ako sa kitchen para hugasan ang ginamit ni Paulo sa pagkain. Habang sinasabon ko ang bowl ay inagaw yun ni Paulo. Nakipag-agawan ako pero dumula sa kamay namin ang bowl at nabasag. Mas lalo akong nagalit. Nasabihan at nasigawan ko si Paulo ng hindi maganda, Papa Dudut. Sabi ko na kasi na ako na eh. Kung after mo sanang mag-ice cream ay hinugasan mo na ang mga ito, wala sanang mababasag. Inis kong sigaw. Sorry, love. Hayaan mo na, sa susunod ay hindi na ako mag-iiwan ng hugasin sa lababo. Ang sabi pa ni Paulo. Ang dami ko nang sinabi sa iyo, pero sa una mo lang ginagawa tapos babalik ka ulit sa dati. Nasasayang lang ang laway ko sa iyo, bulyaw ko pa sa asawa ko. Yon ang unang beses na nasigawan ko ng ganon si Paulo, Papa Dudut. Medyo nakonsensya ako kasi kahit sinigawan ko siya ay hindi siya nagalit. Nanatili siyang mahinahon. Yun nga lang ay mainit ang ulo ko ng gabing yon kaya hindi ako gumawa ng move para maayos namin ang bagay na yon bago kami matulog. First time din na natulog kami nang meron kaming hindi pagkakaintindihan. The next day ay nanibago ako nang si Paulo ang naghugas ng pinagkainan namin ng almusal. Gusto ko sana siyang purihin pero naisip ko na baka sa una lang yon. Saka galit nga pala ako sa kanya at siya ang may kasalanan. Siya ang dapat na unang pumansin sa akin para mag-sorry at hindi ako. Hindi kami nag-imikan kahit na nang nakaalis at nakauwi na kami ng bahay. Tumagal din ang 3 araw na hindi kami nag-uusap ni Paulo. At sa loob ng araw na yon ay siya rin ang palaging naghuhugas ng aming mga pinagkainan. Hanggang sa hindi na nakatiis pa si Paulo at kinausap na niya ako. Nagtanong siya kung nakita ko ang charger ng laptop niya. Nang sabihin ko kung nasaan ay doon siya nag-sorry. Simula raw sa araw na yon ay hindi na niya uulitin yung mga bagay na ayaw ko. Sisikapin daw niyang alisin ang mga yon para hindi na ako nagagalit pa. Gawin mo, huwag kang mangako lang. Yon ang sinagot ko sa kanya. Hindi ko alam kung nagkaroon ba siya ng amnesia o sadyang may expiration date ang pangako niya. Dahil after ng ilang araw ay balik na naman sa dati si Paulo. Ginagawa ulit niya ang mga bagay na ayaw ko. Pero sa pagkakataon na yon ay parang nagsawa na akong magsabi sa kanya. Matanda na ang asawa ko at hindi na siya bata na kailangan palaging paalalahanan. Ipinaramdam ko na lamang sa kanya na masama ang loob ko kapag may ginagawa siyang hindi ko gusto. Minsan ay nakakaramdam siya kaya nagsosorry siya. Pero mas maraming beses na hindi. Naging normal na tuloy sa amin ang hindi pagpapansinan ng matagal kapag galit ako sa kanya. Nang umuwi ako sa amin ay sobra ko na-miss yung bahay ko noong wala akong asawa, Papa Dudut. Isang araw lang sana ako sa bahay ng parents ko pero dahil sa na-miss ko yung buhay ko ron ay medyo tumagal pa ako ng ilang araw. Kung hindi pa ako sinundo ni Paulo ay hindi pa ako makakaisip na umuwi sa bahay naming mag-asawa. Sa biyahe ay ina-expect ko na aawayin ako ni Paulo. Commute lang kami dahil wala pa kaming sasakyan noon. Umaasa ako na pagagalitan niya ako dahil sa usapan na isang araw lang ako sa amin pero tumagal ako ng 4 na araw. Pero mali ako. Imbis na magalit siya ay siya pa humingi ng sorry sa akin. Pasensya ka na pala kung sinundo na kita sa inyo. Alam ko na nag-i-enjoy kang kasama ang parents mo pero miss na kasi kita. Miss ko na ang pagbubunganga mo sa akin, ang nakangiti niyang wika.
Napanganga ako sa sandaling yon dahil inihanda ko na ang mga sasabihin ko once na pagalitan ako ni Paulo. Hindi ko na pala kailangan na mag-isip ng sasabihin dahil hindi niya ako pinagalitan. Okay lang, pauwi na rin naman ako sakto na sinundo mo ko. Pagsisinungaling ko, saka pagbubunganga ko talaga ang namis mo ha, ang natatawa ko pang dugtong. Oo at saka ikaw syempre, mabilis na tugon ni Paulo. Nag-isip ako ng isang topic dahil nakokonsensya ako masyado sa pagiging mabait ni Paulo kahit ang dapat ay magalit siya sa akin. Parang hindi na safe na mag-commute ngayon no? Maganda siguro na may sarili tayong sasakyan. Yon ang topic na naisip ko dahil nakasakay kami sa isang public vehicle. Kaya nga pero mahal kasi ang down ng sasakyan ngayon. Hindi pa natin kaya, tugon naman ni Paulo. Ang akala ko ay mga mabababaw na bagay lamang ang magiging problema ko kay Paulo. Pero sa paglipas ng mga araw ay may mga bagong bagay akong napapansin sa asawa ko. Late na siya palaging umuwi at parang pagod na pagod palagi pagdating sa bahay. Nagiba siya ng pabango at pati ang hairstyle niya ay binago rin niya. Madalas ko rin siyang nahuhuli na may kausap sa phone. Yung tipong kahit nasa gitna kami ng pagkain kapag tumunog ang phone niya ay hindi pwedeng hindi niya yon sasagutin. Tatayo siyang bigla at lalabas pa ng bahay para roon sagutin. Gusto ko siyang sundan pero baka masabihan ako ng isa akong marites. Hinayaan ko muna si Paulo. Sabi ko pa kilala ko ang asawa ko. Wala siyang record na ng babae siya kahit noong magkasintahan kami kaya imposible na bigla siyang mambabae ngayong kasal na kami. Pinagdudahan ko muna ang aking napansin sa aking asawa Papa Dudut. Ayaw ko nang i-confront siya tapos mali naman pala ko. Di napahiya pa ako. Sabi nga nila hindi maganda na sasabak sa gyera nang walang dalang bala. Pwede rin kasi na sa susunod na pagkainis ko kay Paulo ay kung ano-ano na ang maling makikita ko sa kanya kahit na wala namang mali. Ngunit kahit na anong pilit kong huwag magduda ay parang mas dumami ang dahilan ko para maramdaman ko na may ibang babae ang asawa ko. Dumalas na ang late na pag-uwi niya mula sa trabaho. May mga pagkakataon na nauna na akong mag-dinner kasi hindi pa raw siya makakauwi. Overtime daw siya palagi sa dami ng kailangan niyang gawin. Tapos kapag tinawagan ko siya kapag sinabi niyang nasa trabaho pa siya ay hindi siya sumasagot. Kapag sa chat ay ang tagal niya mag-reply. Magre-reply lamang siya sa akin kapag pauwi na siya. Ang akala yata ni Paulo ay hindi ko napapansin ang mga yon sa kanya kaya patuloy lamang siya sa ganong gawain Papa Dudut. Doon ko na rin sinabi sa sarili ko na hindi ko dapat baliwalain ang aking kutob. Sabi nga ng marami kapag daw nagkakaroon ng kutob ang isang babae ay madalas na tama yon. Sino ba namang misis ang hindi magdududa kapag napakaraming bagay ang biglang nagbago sa kanyang mister. Kagaya ng mga nauna kong problema sa aking asawa ay sumangguni ulit ako kay Lexie. Sa kanya lang kasi ako komportableng makipag-usap sa kanya pagdating sa buhay may asawa ko. May asawa na rin kasi siya pero 5 taon na silang kasal ng mister niya. Kaya alam ko na mapapayuhan niya ako na maayos pagdating sa ganong problema. Sa pagkakatanda ko kasi ay nagkaroon ng problema si Lexie sa husband niya na kagaya ng napansin ko sa aking asawa. Nagloko rin ang asawa ni Lexie at sa madaling salita ay nagkaroon yun ng kabit. Pero ngayon ay maayos na silang magkasama Papa Dudut. Sigurado ka ba sa sinusumbong mo sa akin Maricar? May ibang babae si Paulo? Hindi makapaniwala ang reaksyon ni Lexie after kong magkwento sa kanya. Hindi pa ako sure pero may kutob na ako. Hindi ba dati sa kutob ka rin nagumpisa? Turan ko at inilahad ko na sa kanya ang mga bagay na napansin ko kay Paulo kaya ako nagkaroon ng duda. Alam mo minsan mali rin ang kutob pero hindi ka na magkakaroon niya ng walang dahilan. Yung mga signs na sinasabi mo sa akin ay sign na nambababay ang isang lalaki. Lalo na yung lumalayo sa'yo kapag may kausap sa phone. Ganyan na ganyan ang asawa ko dati. Lumalayo para hindi ko marinig kung saan sila magkikita ng kabit niya.
ang nanggigigil na sambit ni Lexi. Kumalma ka nga Lexi. Tapos ka na nga sa ganyang problema, ako naman, so ano bang dapat kong gawin? Nababahala kong tanong. Siguraduhin mo na lang talaga na may babae siya bago ka bumira. Paano ko ba masisiguro na tama ang kutob ko? Tanong ko pa. Sa cellphone mo mahuhuli ang asawa mo kung meron talaga siyang babae. Kapag hinawakan mo ang phone niya at inagaw niya kagad sa'yo, ibig sabihin meron siyang tinatago sa'yo. Lalo na kapag ayaw niyang tinititigan mo ang mga messages niya. Naku sure na may kabit yun. Nanlalaki ang matang sagot ni Lexi, Papa Dudut. May mga iba pang sinabi si Lexi sa akin kung paano ko malalaman kung nagloloko si Paulo. Pero ang tungkol sa cellphone ang talagang natandaan ko. Pagka-uwi ko sa aming bahay ay wala pa rin si Paulo. Kagaya ng mga nakaraan ay OT na naman daw siya. Mauna na raw akong kumain kapag nagugutom ako. Dati kapag OT siya, sa work niya ay nagpapahintay siya sa pagkain dahil hindi siya sanay na kumakain na ako mag-isa. Kaya naman chinat ko siya ng bagay na yon. Ang sabi ko pa, baka may iba na siyang kasabay na kumain kaya pinapauna na niya ako. Wala na akong natanggap na reply mula kay Paulo nang mag-message ako sa kanya ng ganon. Nanggigil tuloy ako sa kanya at naisip ko na dapat ay kausapin ko na si Paulo upang kung may babae man siya ay maputol ko kagad ang kanyang relasyon. Matyaga ako naghintay at halos alas 11 na ng gabi nang nakauwi si Paulo. Ang nakakainit ng ulo ay lasing siya. Hindi ko tuloy siya nakonfronta dahil naniniwala ko na walang kwentang makipag-usap sa lasing. Lalo na kay Paulo na kapag ganoon ay nakakalimutan na ang mga bagay-bagay kinabukasan. Panay ang sorry ni Paulo sa akin. Niyakag raw siya na mga katrabaho niya na mag-inom. Wala raw siyang pasok kinabukasan kaya sumama siya. Hindi na raw siya nakapagsabi sa akin dahil nalobat na ang phone niya. Sa kalasingan ni Paulo ay hindi na siya nakapagpalit ng damit. Pagkahiga ay tulog na tulog kaagad siya at humihilig pa ng malakas. Umaga na nang maalala ko na sana ay pinakialaman ko ang phone ni Paulo. Pagkakataon ko na sana yon para malaman ang katotohanan. Pero hindi ako nawala ng pag-asa dahil may chance pa ako na i-test kung may babae nga ba siya o wala. Habang nag-aalmusal ay nakita ko na nasa tabi ng plato ni Paulo ang phone niya. Kinuha ko yon nang walang paalam at tinanong ang password ng kanyang cellphone. Ine-expect ko na hindi niya sasabihin kaya nagulat ako nang sabihin niya. Pinag-aralan ko ang reaksyon niya at wala siyang kakaba-kaba sa mukha niya. At hindi rin natataranta kahit na hawak ko na ang cellphone niya na naka-unlock. Ano bang tinitingnan mo dyan? Tanong ni Paulo. Makikigamit lang ako ng calculator. May kwekwentahin akong expenses. Wait lang ha. Sagot ko sabay ngiti kay Paulo. Una kong tinignan ang inbox niya. Wala akong nakita kundi mga text mula sa mga kaibigan, katrabaho at sa akin. Kahit ang messenger niya ay wala akong nakitang kaduda-duda. Ibinalik ko na kay Paulo ang phone niya nang wala akong napatunayan. Naisip ko na baka paranoid lamang ako kung may tinatago kasi si Paulo ay matataranta ito na hawakan ko ang cellphone niya. Pero hindi sinabi pa nga niya sa akin ang password para ma-unlock yon. Patapos na kaming kumain nang biglang tumunog ang cellphone ni Paulo. May nakita kong pangalan ng babae na nag-register sa screen ng phone niya. Ang nakalagay na pangalan ay Coffee. Mabilis ang pagdampot ni Paulo sa phone niya. Nag-excuse siya sa akin at nagmamadaling lumabas ng bahay. Naiwanan ako sa dining room na nakatulala. May bahagi ng utak ko na nagsasabing sundan ko ang aking asawa at pakinggan ang pakikipag-usap niya roon sa coffee. Ilang minuto rin ang pinalipas ko bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na tumayo. Tahimik akong naglakad papunta sa labas ng bahay at sakto na nakatalikod si Paulo kaya hindi niya alam na nasa malapit lamang ako. Dinig na dinig ko ang ilan sa mga sinabi ng asawa ko sa kausap niya sa phone, Papa Dudut. Magkano nga ulit si Coffee? Ang tanong na yon ni Paulo sa kausap niya ang talagang gumimbal sa akin. Napaatras ako at nanginig ang buong katawan na bumalik sa dining room.
Sa narinig kong yon kay Paulo ay inassume ko na nagbabayad siya ng babaeng si Coffee dahil tinatanong niya kung magkano ito. Kahit paano ay nakumpirma ko na may kinakalokohang babae ang asawa ko. Nag-self-pity pa ako kasi ang dali niyang magsawa sa akin at nagawa niyang maghanap kaagad kahit na hindi pa ganoong katagal ang aming pagiging mag-asawa. Naisip ko rin na kaya yon na ang karma ko kasi nang dahil sa akin ay nag-cheat si Paulo sa ex-girlfriend niya. Baka pinaparusahan ako ng Diyos kasi tinolerate ko ang pang-cheat ni Paulo noon. After ni Paulo na makipag-usap sa phone ay mas lumala ang pagdududa ko na magpaalam siya na may pupuntahan. Tinanong ko kung saan at kung pwedeng sumama. Ang sagot niya ay hindi ako pwedeng sumama. Hindi rin niya sinabi sa akin kung saan. Pagkaalis ng asawa ko ay doon na ako nag-isip. Gusto ko siyang sundan pero natakot ako na baka maskandalo ako kapag nahuli ko sila ng kabit niyang si Coffee. Baka magdilim ang paningin ko at magwala ako. Uso pa naman yung mga nabivideohan na inaaway ang kabit tapos ay nilalagay sa Facebook o kaya ay TikTok. Ayokong pagpiestahan ng ibang tao ang buhay ko. Kaya hindi ko sinundan si Paulo. Ang ginawa ko ay nag-impake ako ng damit ko at umalis. Nagpunta ako sa bahay ng parents ko at lahat sila ay naroon ay nagtataka sa biglang paglayas ko sa bahay namin ni Paulo. Hindi ko muna sinabi sa kanila ang kadahilanan. Ang sabi ko ay gusto ko lang na mapag-isa at nirespeto naman nila ang nais ko, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanila na kapag nagpunta si Paulo roon o kaya ay kinontak sila at hinahanap ako, ang sabihin nila ay hindi nila alam kung nasaan ako. Maghapon hanggang gabi akong nagkulong at umiyak sa aking kwarto. Gabi na nang tumawag si Paulo sa akin at hindi ko sinagot yon. Sa galit ko sa kanya ay blinako ang number niya. Nag-deactivate na rin ako ng lahat ng social media accounts ko at messaging app na pwede niya akong makontak. That time ay ayoko nang makausap ang aking asawa. Hindi pa ako handa dahil alam ko na masasakit na salita lamang ang lalabas sa aking bibig. Nang dinner na ay kinontak ako ng nanay ko sa kwarto. Pumasok siya at inaya akong kumain. Tumanggi ako dahil wala talaga akong gana pero mapilit si Mami. Dinalhan niya ako ng pagkain at hindi umalis nang hindi ko yon inuubos. Hindi naman niya ako kinulit sa kung ano ang dahilan ng aking pagpapalipas oras at paglalaya sa bahay. The next day, umaga pa lamang ay nasa bahay na ng parents ko si Paulo. Pinapasok siya nila Mami at kinausap sa may living area. Nakabukas ng kaunti ang pinto ng kwarto ko kaya dinig ko ang pag-uusap ni Paulo at ng parents ko. Hinahanap ako roon ni Paulo pero ang sabi ni Mami ay wala ako roon. Sinabi rin nila na hindi ako tumawag sa kanila. Ano ba kasi ang pinagawain ninyo ni Maricar? At ang sabi mo ay baka naglaya siya? Tanong ni Mami kay Paulo. Sa totoo lang po ay hindi ko po alam kung bakit naglaya si Maricar. Okay po kami bago ko siya iniwan. Sabay pa kami nag-breakfast. Naka-block po yata ako sa lahat ng social media account niya. Pati number ko hindi makontak ang phone niya. Nababahalang tugon ni Paulo. Gusto kong lumabas ng kwarto at sabihin kay Paulo na deserve niya ang mga yon. Dahil meron siyang ibang babae pero pinigilan ko ang sarili ko. Hinintay ko makaalis si Paulo bago ako lumabas. Nagpasalamat ako kina Mami at Daddy dahil hindi nila sinabi sa asawa ko na nandun ako. Hindi na nakapagpigil si Mami at kinausap na niya ako sa problema naming mag-asawa. Umalis si Daddy para babae sa babae raw ang mangyaring pag-uusap. Kahit na hindi pa ako handa ay inamin ko na sa Mami ko ang lahat, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya na noon ay nagdududa ako na merong babae si Paulo at noong isang araw ay nakumpirma ko na meron talaga. Ikinuwento ko sa kanya na may narinig akong kausap sa phone si Paulo na ang pangalan ay Coffee. Hindi lang ang pagkakaroon ni Paulo ang sinabi ko kundi lahat ng mga ugali at gawain ni Paulo ay na-discover ko nang magkasama na kami sa iisang bahay. Natawa sa parteng yun si Mami dahil nakaka-relate daw siya sa akin. Kahit siya raw ay nagulat sa mga ugaling na-discover niya noon kay Daddy nang bago silang kasal. Sa dami ng mga hindi magagandang bagay na ipinakita ni Paulo sa akin ay parang gusto ko na tuloy makipaghiwalay sa kanya, Mami. Sobrang layo na niya sa Paulo na nanligaw sa akin at naging boyfriend ko.
Parang habang tumatagal ay dumadami ang dahilan para gustuhin ko makipaghiwalay na lang sa kanya. Ang naiiyak kong sabi, Papa Dudut. Diyos ko Maricar, maghunos daily ka nga, hiwalay ka agad. Wala pa nga kayong 1 taon simula nang makasal. Nabibiglang tura ni Mami. Yung mga bagay na natutuklasan mo sa asawa mo ay parte ng pagkatao niya na dapat mong tanggapin kasi mahal mo siya. Tungkol sa pambababae niya ay siguraduhin mo na totoo. Nakikita ko sa mata mo na hindi ka sigurado sa bagay na yon. Ang dugdong pa ni Mami. Pinayuhan ako ni Mami na umuwi na para mapag-usapan namin ni Paulo ang lahat ng problema namin. I-solve raw namin ng isang upuan lahat-lahat. Ayoko pa sanang umuwi pero mapilit si Mami. Communication lang daw ang sagot sa pinagdadaanan namin ni Paulo. Kaya kahit napipilitan ay umuwi na ako ng araw na yon. Inihatid pa ako ni Daddy at sinigurado na naroon si Paulo bago siya umalis. Tuwang-tuwa si Paulo nang umuwi na ako. Nang tanungin niya ako kung bakit ako naglayas ay doon ko sinabi ang lahat-lahat. Una, ang lakas mong humilik. Hindi ako makatulog sa gabi. Balahura ka, tamad ka sa mga gawaing bahay. Ilang beses ko nang sinabi yan sa'yo pero paulit-ulit ka. Ang pinaka-ayaw ko sa'yo ay meron kang ibang babae. Lahat ng sign ng mister na may kabit ay nasa iyo. Paulo, nagbago ka na ng hairstyle at perfume. Palagi kang OT at umaalis kapag may kausap sa phone. Dire-diretso kong sabi kay Paulo. Ako may kabit, Maricar? Subsub na ako sa trabaho at wala na akong oras para mambabae. Ang natatawa niyang pagtanggi. Huwag mo nga akong tinatawanan dyan. Narinig kita nung isang araw na naglayas ako na may kausap ka sa phone. Tinanong mo kung magkano si Coffee. Hayop ka. Nagbabayad ka pala ng babae mo kaya palagi kang OT ay para may pambigay ka sa coffee mo. Doon ako napaiyak nang dahil sa sama ng loob. Nainsulto ko sa paghagalpak ng tawa ni Paulo matapos ko yung sabihin. Aniya kung gusto ko raw ay ipapakilala pa niya ako kay Coffee. Mangiyak-ngiyak pa ako kasi ang kapal na mukha niya na ipakilala pa niya sa akin ang kabit niya. Umalis kami ng bahay at dinala niya ako sa isang vehicle shop. Isang lalaking sales executive ang kinausap ni Paulo. Dinala kami ng sales executive sa isang sasakyan na kulay brown at ang sabi ni Paulo ay yun si Coffee. Pinangalanan niyang Coffee ang future and first car namin dahil sa kulay nito. Marirelease na ang sasakyan namin kapag nakompleto na ni Paulo ang down payment. Iso-surprise niya raw sana ako pero napurnada na dahil sa pagdududa ko na may babae na siya na Coffee ang pangalan. Nag-explain si Paulo na kaya siya palagi nag-overtime ay dahil gusto niyang makumpleto kaagad ang down payment kay Coffee. Doon ko na rin na-realize na presyo ng sasakyan ang tinatanong ni Paulo nang marinig ko siya nang may kausap sa phone. Hiyang-hiya ako sa asawa ko ng oras na yon. Umurong tuloy ang luha ko at ang sabi pa ni Paulo, tinandaan niya ang sinabi ko noon na sana ay magkaroon kami ng sariling sasakyan dahil mahirap ang mag-commute nang dahil sa pandemic. Humingi ako ng sorry kay Paulo pagdating namin sa bahay. Kung kinausap ko pala siya dati pa ay hindi kami hahantong sa ganon na iniisip ko na meron siyang kabit. Tungkol naman sa pagiging balahura niya at malakas na paghihilik at tamad sa mga gawaing bahay, ang sabi niya sa akin ay babaguhin na niya talaga yon. Siya rin naman daw ay may mga bagay na nadiscover sa akin na hindi niya gusto. Pero mas pinili niya na tanggapin at huwag nang sabihin sa akin para hindi na pagsimulan pa ng away. Pero pinilit ko si Paulo na sabihin sa akin para aware ko sa kung ano ang dapat kong baguhin. Ngayon ay nasa amin na si Coffee, Papa Dudut. Nasa adjusting period pa rin kami pero sa mga nangyari ay natutunan namin na communication is the key. Hindi kami nagsasawang pagsabihan ang isa't isa pero sa magandang paraan na. Hindi na ako nagbubunganga pa kay Paulo. Narealize ko kasi na masyadong mababaw ang dahilan ko para hiwalayan ang asawa ko. Kung ihiwalayan ko si Paulo dahil lamang sa malakas niyang paghilik at dahil sa balahura siya ay parang sinabi ko na rin na mababaw lamang ang pagmamahal ko sa kanya at hindi namin kakayanin ang mas mabibigat na seryosong problema na kakaharapin namin sa hinaharap. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking sulat sa programa mo, Papa Dudut. Lesson learned talaga. Huwag basta mag-assume
communication talaga ang susi sa lahat. Sincerely yours, Maricar. Hindi maiiwasan sa bago mag-asawa ang pagkakaroon kaagad ng hindi pagkakaunawaan. Ang adjustment period sa mag-asawa ay habang buhay dahil bawat araw ay may bago kang madidiskubre sa partner mo. Maaari kasi na may magbago sa ugali niya nang dahil sa mga taong nakakasalamuhan niya o bagay na nakikita niya sa internet. Ang kailangan lamang ay malawak na pangunawa at pagtanggap na ang iyong asawa o partner ay hindi naman perpekto. Tao siya na may flaws at nakagagawa ng pagkakamali. Maganda rin na open kayong dalawa kung may napansin kang hindi maganda sa kanya. Kausapin mo siya sa paraang hindi siya ma-offend. Huwag bastang tamang hinala dahil kapag palaging ganyan ay maaaring pag-ugatan yan na isipin ng partner mo na para sa iyo ay wala na siyang nagagawang tama. Iwasan din ang pagbibitaw ng desisyon base sa iyong emosyon o nararamdaman dahil malaki ang chance na ito ay iyong pagsisisihan. Tandaan mo na kayo ay mag-asawa, partner at hindi kayo magkaaway. Kayo ay magkakampi. Adjustments, pagtatalo, hindi pagkakaunawaan, pagtanggap, pagpapatawad at pagbabago ay parte ng isang maganda at masayang buhay mag-asawa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Again, huwag kalimutan na suportahan ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Hanapin nyo na po yun at mag-subscribe na rin po kayo doon. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.